Matapos manindak ng China, no, sa balikatan ng Amerika, Pilipinas at Japan, sumagot ang AFP, mga kapatid. Hindi natitinag sa babala ng China na posibleng backfire ng balikatan exercises. Pag-usapan natin to, mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Sinagot ng Armed Forces of the Philippines, no, ang babala ng China na posibleng mag-backfire daw sa Pilipinas ang isinasagawang balikatan exercises kasama ang mga kaalyado tulad ng United States at Japan. So again, tulad nga nung sinabi natin doon sa nakaraang reaction video natin, yung mga ganitong exercises, military drills, mga kapatid, is normal lang na ginagawa ng mga magkakaalyadong bansa. Even China, mga tol, ginagawa nila yan kasama ang Russia. Diba? Kaya sa pinupuna nila etong balikatan exercises, bakit hindi na lang nila punahin yung North Korea na walang ibang ginawa kundi magpalipad ng kanilang ballistic missile na mas dangerous, mas delikado, mga tol. Nagbabala na nga yung IAEA no, doon sa nuclear capacity nitong North Korea na talagang medyo lumalaki, lumalawak, no. So panoorin natin itong balita mula rito sa UNTV News and Rescue. We will not be deterred from performing our mandate, from continuing exercises with our like-minded partners. In fact, I would like to say that this will not be the end of the Balikatan series or other exercises, whether bilateral or multilateral. Ngayon, gusto ko lang din ipaunawa sa ating mga kababayan, ang mga sundalo natin, mga tol, o sa kahit na saan mang bansa, ang mga sundalo is dapat laging handa. Hindi dapat napuputol o hindi dapat nahihinto, tumitigil ang kanilang mga exercises. Kasi nga, trabaho nila yan, mga tol. Anong gagawin ng mga yan? Porket walang gera, walang digmaan, walang mga banta, is magpapalaki na lang sila ng tiyan, di ba? Hindi. Dapat namamalagi yung kahandaan nila. Kaya yung mga ganitong klaseng exercises kasama ng mga kaalyadong bansa is napaka-importante para nga dun sa kanilang tinatawag na interoperability, di ba? Alam naman natin yan pinag-uusapan na lagi yan Iginiit ng Armed Forces of the Philippines na ang Pilipinas ay isang malayang bansa na may karapatang makipag-ugnayan sa mga kaalyadong bansa tulad ng United States at Japan para sa sariling interes at seguridad. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang balikatan at iba pang military exercises ay bahagi ng modernisasyon at pagpapalakas ng AFP. Isa pa yan, modernization, mga tol. Habang umuusad ang ating mundo na hindi naman tumitigil sa pag-ikot, 'di ba, mabilis na nag-i-improve, mabilis, mga tol, na talagang umaangat ang antas ng teknolohiya. Kung ang isang bansa is hindi sasabay, mga tol, maiiwan tayo sa Stone Ages kung tawagin, 'di ba? Kita nyo, 'di ba? Yung ating teknolohiya rito sa Pilipinas, mga tol, parang napag-iwanan. Tayo na lang ata rito yung wala pang submarine. Diba? Wala tayong aircraft carrier, wala tayo yung mga advanced technology na meron yung mga kapitbahay nating bansa dito, di ba? Napaka-importante nito. Lalong-lalo na meron tayong ipinaglalabang soberanya, merong gustong umagaw. Doon pa lang alam mo na meron tayong dahilan para mas kailanganin natin yung mga balikatan . Diba? Kasi meron tayong dapat pinapakinabangang likas yaman dyan. Halimbawa, itong West Philippine Sea. Kung dapat inaani na natin yung langis, inaani na natin yung mga likas na yaman na nandiyan dyan, pero hindi natin magawa kasi merong pumipigil na bansa. Di mas lalo tayo dapat maghanda, di ba? Layunin nito na gawing mas handa at mas malakas ang sandataang lakas ng bansa at hindi laban sa kahit anong bansa. Giit niya, depensa, ibig sabihin. Ito ay para sa proteksyon ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay Trinidad, ang pagsasanay ay hindi laban sa kahit anong bansa. Totoo. Ito ay para lamang sa depensa at sa pagprotekta sa karapatan ng Pilipinas sa sarili nitong teritoryo. Totoo. Para sa mga pro-China, ito lang ang ibig sabihin nun. Yung mga sinusuportahan ninyong politiko, di ba, ang daming ang bodyguard. Bakit? Kasi pwedeng may magumawa ng masama sa kanila. Pero yung mga bodyguard nila is hindi para laban sa kung sino man, kundi para protekta doon sa taong binabantayan nila. Tao lang yun, mga tol. Ano pa kaya yung bansa? Natural, kailangan talaga natin ng proteksyon. Yung mga establishmento na merong kayamanan sa loob, katulad halimbawa ng bangko, di ba, may mga guard.
'Di ba? Nakatayo sa loob at labas may hawak na shotgun. Yun ba ay para sa mga taong dumaraan? Hindi. 'Di ba? Para lang yun mga tol sa pwedeng maging banta sa kanila, protection yun. So ganun din. Kasi malamang meron dito mga pro-China, hindi. Inaano lang natin yung gusto lang natin awayin yung China. Alam mo yung mga baliktad ng kaisipan, no? Tuloy natin. We have to understand that the actions of the government of the Republic of the Philippines are one of a sovereign state. Meaning to say, we are allowed to engage any like-minded country, like-minded state in furtherance of our national interest. Yeah. Tugon ito ng opisyal sa pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Go Jiakun. Pero nakakasawa na rin kasi yung mga pahayag nila. Hindi naman nagbago kahit noon pa. Actually, mula nung mag-reaction ako tungkol dito sa sa West Philippine Sea, China at saka sa Pilipinas, paulit-ulit lang din naman yung sinasabi ng China. Play with fire, di ba? Wala ganun mga bagay. Na ang Asia Pacific ay nangangailangan ng kapayapaan at katatagan at hindi ng pagkakahati-hati o komprontasyon dahil sa pagpasok ng mga panlabas na puwersa. Nagbabala pa ito na ang mga bansang umaasa sa ibang bansa para sa kanilang seguridad ay dapat mag-ingat dahil maaari itong mag-backfire o magdulot ng masamang epekto. Binigyang diin naman. So ang gusto ng China kasi lang tayo Tayo lang. Walang ibang kasali, tayo lang dapat. Di sa kanila yon, mga pabor. 'Di ba? Mga pabor na sa kanila yon kasi biruin mo kung ang Pilipinas lang mag-isa, walang mga panlabas na bansa, panglabas na puwersa. Kasi yung mga umaasa daw sa panlabas na puwersa pwede mag-backfire. So ibig sabihin hindi tayo pwedeng umasa sa Japan, hindi tayo pwedeng alyansa sa Amerika o sa kung kanino mang bansa. Dapat tayo lang. Wala ko tayo dapat aasa sa iba. Ang problema mga tol, in reality, maganda sana yon. Kung tayo lang talaga. Ang problema mga tol, paano yan? Punong-puno nga tayo ng korupsyon dito sa Pilipinas Di ba? Kulang na kulang yung budget ng ating mga militar Kaya nga umaasa din tayo mga tol sa suporta ng ibang bansa In reality yun talaga nakakalungkot man isipin pero kailangan talaga natin na suporta ng ibang bansa. Ni Rear Admiral Trinidad na walang intensyon ng Pilipinas na mag-angkin ng hindi nito pag-aari at hindi ito nagdudulot ng gulo sa rehiyon. Muling kinwestiyon ni Trinidad ang patuloy na mga agresibong aksyon, military build-up at illegal na presensya ng China sa West Philippine Sea. Yan, dapat kung gusto ng China ang kapayapaan, tigil nila yung panggugulo nila dyan. Na pinag-uugatan ng tensyon sa rehiyon. Tama. We are not disrupting the peace in the region. On the other hand, the constant war rhetoric of the Chinese Communist Party, their rapid military build-up, and their illegal presence, coercive, aggressive actions, and deceptive messaging have been the reasons for instability in the region. Napakalinaw. Samantala, malugod na tinanggap ng Department of National Defense ang resulta ng review ng 3 Principles of Transfer of Defense Equipment and Technology ng Japan. Ayon sa DND, magbibigay daan ito para makakuha ang Pilipinas ng mas dekalidad at maaasahang kagamitang pangdepensa. Nice. Makakatulong ito para mas mapalakas ang kakayahan ng bansa sa pagprotekta sa sarili. Nice. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., makatutulong ang mas pinalakas na ugnayan ng Pilipinas at Japan, hindi lamang sa seguridad ng bansa, kundi pati sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Dagdag pa niya, patuloy ang pagtutulungan ng dalawang bansa para maprotektahan ang kanilang mga karapatan. Nagpasalamat din ang DND sa tulong ng Japan lalo na sa panahon ng kalamidad at sa ibinibigay nitong security assistance. Inaasahan din ang pagbisita ni Shinjiro Koizumi upang mapag-usapan ang mas matibay na kooperasyon sa depensa sa hinaharap. Ryan Napakagandang bagay niyan mga tol. Tulad nga ng sinabi ko kanina, maganda sana kung tayo lang. Ang problema mga tol, hindi natin kayang tayo lang. Tanggapin natin ang katotohanan mga tol, ang unang kalaban natin dito sa ating bansa is yung korupsyon. Which is, alam naman natin mga tol kung anong nangyayari ngayon sa gobyerno natin Diba? May bagong ang ulat mga tol pagsasalita ni dating Speaker Romualdez. O parang inilalaglag niya ngayon ng administrasyon. Sa susunod siguro, pag-usapan natin yon mga tol. Pero dito, anong inyong masasabi? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.